Walang tigil na kaso. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahe na lamang. May panibagong isasampang 612 million na namang confidential fund ng OVP at ng Department. Itong impeachment, ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Magandang araw po muli sa inyong lahat, kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao dito sa Pilipinas. Isang mapagpalang araw po sa lahat po ng mga nanonood sa ating munting channel. Kumusta na po kayo lahat? Narito na naman tayo gagawa ng isang reaksyon patungkol sa ginagawang mga pag-iimbestiga doon sa opisina ng Vice President. Nanggagalaiti na nga si Senador Marcoleta bakit daw yun lang daw ang talagang dinidikdik, isang paraan daw yon, tanong ng mga media na nasa paligid niya, isang paraan daw kaya yon para ma-impeach siya? Kung yun ang paraan, kung isa yun, bakit yun lang OVP yung talagang pinupunteriya ng mga kalaban? Sabi nga ni Congressman Senador Marcoleta, ang tagal ko na sa Kongreso. Ngayon ko lang na-encounter yung ganyan. Ito, panoorin po natin. Marami siyang sinabi. Sa balitang ito ay nasa, parang nandun siya sa St. Luke Hospital siguro. Pero may mga gwardiya siya, may mga bodyguard. Hindi natin alam, pero panoorin po natin para maliwanagan tayo. Dahil marami po ang gustong ma-impeach yung Vice President kasi nga alam natin na siya ang mainit talaga na magiging presidente sa 2028. Yun ang magiging hadlang ng ibang mga politiko. Kagaya nga ng narinig ko kahapon sa balita, sa radyo, itong si Martin Romualdez ay pangarap niyang tumakbong presidente. Parang nararamdaman niya, hindi lang parang, talagang mahina siya. Ayaw na rin ng mga tao sa mga Marcos kasi nga sabi niya, ayaw na naming magpabudol. Bago po natin ituloy yung video ay nais ko munang magpasalamat sa lahat po ng mga kapatid Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at maging yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa sa patuloy po ninyong panonood sa ating ganitong mga video. At sa lahat po ng mga kababayan natin na nagko-comment, may mga comment dyan pero hindi sila mga kapatid, halatang hindi mga kapatid talaga. Maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala, hindi po kami galit sa inyo. Yun ay nararamdaman ninyo, kaya nasasabi ninyo yung kung ano yung gusto ninyong i-comment, pero wala pong problema, hindi ko po inaalis ang inyong mga comment, nandyan lang. At saka yung mga nagtatanong bakit madalang daw akong, kasi may kapatid na nagtanong madalang daw mag-comment, yung kapatid na taga Ilagan, Embagnal daw mo kabagis, Ilagan, Isabela, malapit kami dyan. Ang lugar ko po ay sa Burgos, Isabela, Ilagan, Gamu, Burgos, Rojas. Ako po ay taga Burgos, Isabela. Pero walang Diyos, napadpad dito sa Mindanao. Dito nakapag-asawa. Nandito na yung aming pamilya, nandito na yung aming mga anak, yung mga 4 na anak, yung asawa kong nandito. Dito na po kami nakatira sa Mindanao. Dipolog, Zamboanga del Norte. At batiin ko muna yung mga kapatid na nag-comment. Hindi ko may isa-isa, medyo marami-rami kaya lang mga 5, 4 bawat video ay mabanggit ko po ang inyong mga pangalan. Unang-una po si kapatid na
kay kapatid na Federico Mangino ng Metroville, Santa Rosa, Laguna. Ayan. Shout out po. Magandang araw po sa inyo. No? Eh, dati nakapagtrabaho din po ako sa Laguna. Doon po sa may San Pablo. May nag-repair kami diyan ng Kisame. Hindi pa yan distrito noon. Tapos gumawa kami ng parang caretaker, bahay ng caretaker sa likod, yung kasi sa likod nun pababa papuntang lake. Ganun yung pababa. Pag nandun ka sa babaw sa may kapilya, kita yung buong lake sa likod. Doon po sa may San Pablo. Shout out po sa inyo kapatid. Yan, maraming salamat sa panonood po ninyo. At si kapatid na kay kapatid na Edgar Bunyol. Yan. Shout out po. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Edgar Bunyol. Ito pa, meron pang isa. Yan po si kapatid na Tess Carino. Hindi ko alam kung nasa ibang bansa sila. Kasi yung comment po nila, ayan, makikita ninyo may mga flag. Parang Amerika yata yun, saka yung Pilipinas. Maraming salamat po. Saan man po kayo naroon, ay mag-iingat po kayo. Kumusta po kayo? Maraming salamat sa mga kapatid na hindi ko man mabanggit sa ang kanilang mga pangalan. Sa mga susunod na mga video, sisikapin ko po na mabanggit ko kayo dito sa ating channel. Sa mga kapatid natin na mga vlogger, kay kapatid na Just Vlog, kay Ka Josen, kay Pinoy Commentary, maraming salamat po. Maraming salamat sa mga patuloy po ninyong pagsuporta sa ating channel at sa mga kapatid na mga vlogger, mga sikat na mga vloggers, kay munting kaalaman, talagang malaki, papunta na ng 1 million yung kanyang followers. Siguro karamihan dyan mga kapatid. Halos nandun lang siya nakatuon sa mga paggawa ng mga video patungkol sa pagtatanggol sa Iglesia ni Cristo at sa tinig ng karunungan. Ayun, malalaki yung mga followers nila. Mayroon pa isa, si Adventure, ano yun? Nakalimutan ko yung pangalan nun. Si Kwan pala, si kapatid na The Wonders Philippines. Ayun, mga sikat sila. Mga sikat na mga kapatid dyan dito sa YouTube. Magandang araw po sa inyo lahat. Shout out din po sa kapatid na si Malain. Ayan, ano yung lokal niya? Connecticut. Hirap bigasin. Ano yun? Sa USA siya. Pero ang lokal niya ay Connecticut, USA siya. Pero ang lokal niya ay Windham, District of New York. New York. Uy. Thank you po. Maraming salamat. Hindi ako makapaniwala na nakarating sa ibang bansa sa Amerika yung aking mga video. New York. Sabi nga New York, New York. Hello po. Kumusta po kayong lahat? Thank you po. Shout out po sa inyo lahat dyan. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking channel. Ito, ituloy po natin yung video reaction. Kasi nga, ngayon na nasa Senado na si Senador Marcoleta, ay naalala ko yung sinabi niya noon na kahit anong gawin nila, hindi sila magtatagumpay doon sa impeachment. Kasi nasa 20th Congress na eh. Kumbaga, nakalipas na yung 19th Congress, na iwan doon yung tungkol sa impeachment. Patuloy pa rin may mga politiko na gustong ituloy, papasok sa 20th Congress yung impeachment. At may mga nagko-comment, nababasa ko,
na bakit daw pumapanig sa magnanakaw. Ang tinutukoy nilang magnanakaw, Vice President Sara Duterte. Bakit daw ayaw ma-impeach? Dito naman ang tanong ko. Pag na-impeach siya, ano ang pakikinabangin ng bawat isang Pilipino? Halimbawa, na-impeach siya. Oh, yung bang mga kaso na inihain para sa kanya? Kasi ang daming kaso eh. Daming kaso, patong-patong na kaso. Pag na-impeach siya, wala na kaya yung mga kaso na yun? Dismiss kaya lahat yun? Sabi nga ni Senador Robin Padilla pwede namang hindi impeach. Basta kung may mga kaso na isinampalaban sa Vice President, edi isampa nila. Tuloy yun. Kung talagang may kasalanan. Oh. Sinabi yun ni Senador Robin Padilla. Ayaw din niya yung impeachment. Kasi nga, nandun na nakapokus yung isip ng mga senador, mambabatas. Doon na lang sa impeachment. Wala nang ibang magagawa. Yung ibang mga project na wala na, baliwala na. Kaya ang daming mga umaasa. Ito lang kay Senador Marcoleta, ang daming nagkukot. Nasa pangako mo na libreng kuryente. Oh. Mahaharap pa ba nila yon yung mga ganong mga plano nila? O kung nakatuon sila, nandun yung isip nila, yung panahon nila, nandun sa impeachment. Halos araw-araw impeachment. Magtatagisan ng talino yung mga senador hanggang walang magawa, walang mangyari. Oh. Bakit daw pumapanig sa magnanakaw? Kung magnanakaw, edi dalhin nyo sa korte. O wag na yung impeachment. Liwanag naman ng tuntunin sa batas kahit hindi tayo nag-aral sa batas. May kaso, dalhin sa korte. Ganun lang yun. Ito, pakinggan po natin si Senador Marcoleta. Nanggagalaiti siya. Talaga namang, bakit? Sabi niya, bakit yun lang yung Vice President Office lang ang pinagtutuunan ng pansin? Bakit yun lang? Ang daming mga ahensya na may mga confidential fund. Bakit yung? Naku naman. Talaga namang, hey! Ito, panoorin po natin. Na ako mapahiya. Nahihiya na nga rin ako eh. Siguro nahalata ninyo eh. Nakakahiya talaga. Dinami-dami po ng mga ahensya na pinagkalooban ng confidential fund. Bakit po nag-iisa lang? Bakit po paikot-ikot kayo sa nag-iisang ahensya? Wala na po ba kayong pakialam doon sa iba? Anong Oh, tinan ninyo. Ang daming ahensya binabanggit ni Senador Marcoleta. Bakit yun lang? Yun lang, Vice President, opisina niya. Anong klaseng batas? Ito, ituloy po natin. Anong klaseng gawain ito? Paano tayo makakagawa ng isang matibay, ng isang katanggap-tanggap na investigasyon kung sa dinami-dami ng mga ahensya ang nabigyan ng ganong klaseng pondo, isa lang ang tutugisin mo? Kaya nila ginagawa ito para sa impeachment. Isa sa paraan, baka sakaling makakuha siya. Hindi po ganun nga eh. Baligtad po ang nangyari eh. Hindi po kayo ang gagawa niyan. COA po, kung yun ang ating objective. Bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGAs na lang, National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang 500. At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund, 250 yun. LGUs, sila ng LGUs, mga mayors and gobernador. Palagay mo lang 1,000, kalahati nun, 500. So di 750 na yun. What about the GOCCs? Government-owned and controlled corporations, mga 300 yan. Kalahati na lang, 450. O palagay mo lang 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno
Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Kahit anong committee yun. Kaya sabihin nilang hindi ako member, pwede ako magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na ang meron kami? Pang 17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayaring ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po natin kusisiin, tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan nating maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka gano'n, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay. Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President. At saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya. Oh, ayun. Talaga namang nakakaduda eh. Bakit? Yun lang. Yun lang ang dinidikdik. Yun lang ang iniimbestigahan. Hindi naman sila COA. Ay nako. Halatang mayroon silang mga gustong pang-personal. Yung mga taong yun. Kaya gusto nilang ma-impeach, gusto nilang imbestigahan yung OVP, yung confidential fund. Sabi nila, milyon-milyon daw ang ginastos. Kinurap, ninakaw sa OVP. Paano naman yung kumakalat na balita na bilyon-bilyon? Alin ba ang mas malaki? Milyon o bilyon? Nasaan yung mga control flood? Yung marami kumakalat na mga bilyon-bilyon na ninakaw. Nasaan yung mga yan? Alin bang mas malaki? Bilyon o milyon? Ito, paulit-ulit na lang na video eh. Pero ang dami pa rin hindi nakakaunawa, hindi nakakaintindi. Nakakalungkot. Hindi na natin alam kung anong mangyayari. Ating batas. Ngayon, panuorin din naman natin si Senator Amy Marcos kung ano ang kanyang reaksyon doon sa impeachment na isinasagawa. Gustong ma-impeach yung Vice President. Ano ang kanyang ipinahayag? Ito, panuorin po natin. Makuha yung pananalitan niya. Talagang malaman. Sang-ayon po ako sa motion ni Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Cayetano, basta't maliwanag na ititigil ang proseso hanggat di natutupad ang dalawang kondisyon na sinaad ng ating amendment. Ang sabi, accountability? Accountability ba talaga? May dalawang SKL ako dyan. Una, SKL, share ko lang na si VP Inday Sara ay sinampahan ng kaso sa Komisyon ng Audit, ang COA, sinampahan ng kaso sa Supreme Court, sinampahan ng kaso sa iba't iba pang korte, sinampahan ng kaso ng Department of Justice, pati na rin ng PNP, at sinampahan ng kaso ng disbarment. At kanina lamang, may panibagong isasampang 612 million na namang confidential fund ng OVP at ng Department of Education. Walang tigil na kaso. Kung accountability ang tunay na gusto ng mga birit ng birit, bakit hindi pag-usayan ang mga kaso para panagutin si VP Inday sa mga yan? May multa yan, may kulong if ever mapatunayan. Aba, damang-dama ang accountability kapag ganyan. Itong impeachment na inipit, inupuan, nilimliman, minadali,
ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon. Ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahe ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Yun lamang ito. Pinahihirapan pa natin ang ating Anong mga nangyayari sarili. ngayon? Wala na talaga. Ay, naku po. Ayun na. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mag-iingat po tayo lahat.